Agriculture o agrikultura. Ang bayan ng Brooks Point ay hindi lang beautiful kundi blessed din. Ito ay napapalibutan ng karagatan at kabundukan. Kaya naman mayaman ang lupa sa mga minerals at kilala ang bayan sa masaganang agrikultura na ito ang pangunahing kinabubuhay ng mga mamamayan. Patuloy ang pagsusumikap ng pamahalaan lokal upang manatiling produktibo ang lupa at mas magiging maunlad ang agrikultura katuwang ang Municipal Agriculturist Office. Dahil malaking area ang nyugan sa bayan, mas pinalawak ang kalaman ng ating mga magsasaka para sa mas epektibong paraan ng pagtatanim, pag-aalaga ng nyug at pamamahagi ng 4,576 hybrid coconut seedlings at mga abono katuwang ang Philippine Coconut Authority. Maliban sa nyug, malaking bahagi ng pondo sa agrikultura ay inilaan sa ayuda para sa magsasaka ng palay, pati na din ang mga high-value crop na gulay tulad ng broccoli, cabbage, patatas, carrot, cauliflower, ubi at marami pang iba. Sa pamagitan ng pagtatanim ng mga high-value crop na gulay, mas murang maibebenta ang mga ito sa pamilihan at hindi na kailangang umangkat sa mga malalayong lugar at mas higit na makatulong sa ating mga magsasaka na kumita ng mas malaki. At ako si Angel Valdez Camon, isang hands-on magsasaka. Ako po ay isa sa na-evaluate ng region ni Marupa bilang isang siyentistang magsasaka. Doon po sa innovation na ating ginawa sa propagation ng high-value fruit trees. So ito pong ginawa natin ay nag-iisa lang na technology na ating nagawa, kaya po ay pumasa tayo sa evolution na bilang isang siyentistang magsasaka. Sa akin pong pag-analyze ng ori ng lupa natin dito sa Brooks Point, ay isa ito sa pinaka-fertile na lupa na kung saan matatagpuan ay dito lang sa southern part, especially sa bayan ng Brooks Point. Kaya nga nung kami ay unang mag-establish dito ng aming mga pananim, hindi pa kami gumagamit ng synthetic na abono. Alos lahat ng pananim ay napapaganda yung pagtubo at saka paglaki. Especially katulad dito sa aming Sari Bungos, ang high-value fruit trees, nakikita ko na talagang maganda yung pagtubo at paglaki ng mga pananim ito. So, yun lang. Thank you so much. Mahigit kumulang kalating milyon ang pondo ng mga naipamahaging mga binhi, pananim para sa 1,746 farmer beneficiaries sa dry season at 1,200 farmers sa wet season. May mga makinaryang pang-agrikultura rin ang naipamahagi sa mga kooperatiba at asosasyon tulad ng 2 units combined harvester, 5 units 4-wheel drive tractor, 4 units rice reaper, 3 units rotary composter at mechanical shredder upang maging mabilis at magaan ang pagsasaka. Ito ay may kabuuang halaga ng 13,460,000 pesos. Kamakailan lang ay dumanas sa matinding init ang bayan at mas lalong nagpahirap sa ating mga magsasaka. Dahilan upang may deklarang state of calamity ang Brooks Point. Bilang tugon ito, katuwang ang OMA, MDRRMO at DSWD, Department of Agriculture, namahagi ng rice financial assistance sa 1,889 farmers mula sa iba't ibang barangay na may kabuang halaga na mahigit kumulang 9.5 million pesos at ito ay matagumpay na naibahagi. Pala si Ferdinand Ipayag Sr., punong barangay po ng Barangay Amas. Sa agriculture naman po, ang naibigay po ang sa mga similya, nagkaroon po ng bigay ng similya at sa mga hayop po ay nagkaroon po ng mga libreng mga vitamin. Yun po, at gusto ko po pasalamatan ang ating mahal na mayor sa kabila ng kanyang mga itinulong at sana po ay patuloy pa po kami suportahan ng ating mahal na Mayor John Bigbito at siyempre ng ating Vice Mayor Jen Feliciano at siyempre na lahat po ng Sangguniang Bayan. Maraming salamat po. Mayroon ding fertilizer discount voucher sa panahon ng wet season
para sa 1,129 farmers at 1,173 farmers sa dry season. May pondong mahigit 14 milyong piso upang maibsan ang gastusin ng ating magsasaka. Kasunod nito ang pamamahagi ng seedlings, pesticides, patubig at iba pa upang maiwasan ang tuluyang pagkasira at pagkatuyo ng mga pananim. Ako nga po pala si Jason Sadilla, ang president ng Masin Vegetable Gardeners Association. Nagpapasalamat po ako sa local government ng Brooksville, kapungunan ni Mayor John sa pagbibigay po ng seed intervention sa amin po na malaking pakinabang po para sa aming maliliit na magsasaka ng gulay. Nagpapasalamat po kami, lalong-lalo na po sa pamumuno ni Mayor John, sa kanyang Vice Mayor Mary Jane at sa mga SB. Walang sawang sumusuporta po sa aming maliliit na magsasaka. Maraming salamat po sa muli Mayor John sa magandang serbisyo po na ipinagkaloob niya sa amin. Para naman sa ating magigiting na mga mangingisda, mas lalo pa nating pinalakas ang ating mga mangingisda sa pamamagitan ng pamimigay ng mga kagamitan gaya ng 7 units engine, 10 units gill net set, 50 units netting packs, at 30 units hook and line set para sa mga membro 15 Fisher Folks Associations sa panguna ng Municipal Agriculturist Office kasama ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Nagbukas rin po tayo ng oportunidad para sa programang Tilapia Fry at Fingerling para sa Barangay Tugtog, Ipilan, sa Mariñana at Pangubilian na mayroong 12 beneficiaries na tilapia farmers. Namigay din po tayo ng 2 units ng Fisher Aggregating Device, Payaw, sa 2 Fisher Folks Association sa Barangay Malis at Pangubilian. Nakapamahagi rin ng 153 units ng Fisher Aggregating Device, Arong kasama ang tali, nylon at marami pang iba sa 17 Fisher Folks Association sa 14 na coastal barangays. Katuwang ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa pangangalaga ng ating nasasakupang karagatan. Kaya naman titiyak malinis, ligtas sa red tide at sariwa ang mga isdang binibenta sa amang sulok ng bayan. Kaya bawat mangingisda ay mayroong fisherman's license at regular meeting upang mas lalong tumaas ang kaalaman. Nagkakaroon din ng issuance of local transportation permit, inspection, meeting of traders na may membrong 15 o higit pa. May mga scholarships program ding hatid ang Mimaropa BFAR para sa mga honor students, mga anak ng mga mangingisda at indigenous children upang masigit na matulungang umunlad ang pamilya ng mga mangingisda sa bayan. Para naman sa livestock program, naglaan po tayo ng 100,000 pesos na pondo upang matiyak na mas malusog at maayos ang mga alagang hayop. Kaya naman nagkakaroon ng animal health care na mayroong 600 beneficiaries sa iba't ibang barangay. Nagkaroon din ng anti-rabies mass vaccination para sa humigit kumulang na 520 beneficiaries na may 150,000 pesos na pondo at anti-hemorrhagic thalassemia mass vaccination na may 100,000 pondo para sa 250 beneficiaries mula sa iba't ibang barangay. Nagsasagawa rin ng neutering at spaying sa mga aso at mga pusa na mayroong 52 beneficiaries mula sa Barangay District 1, District 2 at Pangubilian. Artificial insemination ng mga baka at kalabaw para sa 116 farmers na may pondo na nagkakalang 400,000 pesos. Mayaman ang lupa at karagatan ng Brooks Point at lalo pa nating pagyayamanin ang agrikultura sa bayan kasabay ng pagyaman ng mga magsasaka at mga mangingisda. Patuloy nating patibukin ang ating puso para sa agrikultura at masaganang ani ng Brooks Point.